Sabihin nyo kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. Then let the people decide. Tama po ba? O, kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. Okay, kasi po, a few years ago, ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo dito, kinakabahan. Pati kami. Natatakot tayo, baka tayo may infeksyon ng COVID-19. Lahat tayo, kinakabahan. Pati sa mga kamag-anak natin, kinakabahan tayo sa loob ng bahay. May umatching lang. Hatching! Ay, COVID. Tama po ba? Ngayon, salamat sa Diyos. Ano man ang hirap na pinagdaanan natin, at ano man ang hirap na pagdaraanan natin, ang importante, ngayong umaga, magkakasama tayo lahat, buhay pa. At habang buhay, may tama naman. Kaya walang bibitaw, walang susuko. Nay, lolo't lola, matanong ko lang kayo, basta tayo dito, chill lang tayo. Wala kayong maririnig na siraan o paninira. Basta steady lang tayo sa gedi. Matanong ko lang po kayo, bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Eh meron namang mayor na nakaupo. Easy. Puso nyo, kaya ko lang naman yung naitanong. Kasi nangangamba ako. Bakit po? Yung mga nakaupo, alaga ko po yan. Opo. Inalagaan ko yan. Inaruga ko yan ng mahabang panahon. Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. At alam po ninyo yan. Hindi ko yan ikinubli. Hindi ko yan itinago. At tayo mga Pilipino, hindi lang taga-Tondo, hindi lang Manileño, bilang isang Pilipino, may isa tayong kaugalian na ipinagmamalaking natin sa buong mundo. Itinatangos ng ilong natin ang pagtanaw ng utang na loob. Tama ba? At naniniwala din ba kayo na ang pagtanaw ng utang na loob ay walang hanggang kabayaran? Tama ba? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, yung hindi nakamit ni Boss Danny, sa tulong natin lahat, nakamit ng mga anak niya. Patingnan po natin, ha? Philip Lacuna. Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya naman ako. Ibig sabihin, nalulugod ako na kahit papaano, masayang-masaya si Boss Danny kung nasaan man siya ngayon. Tama po ba? Ito, taas ang kamay ng may anak. Ayoko muna, baka dalaga pa kayo. May anak kayo lahat. May pamilya kayo. Tay. Kapag walang makain ng pamilya niyo, gagawa niyo ng paraan. Gagawa niyo ng paraan. Iraraos niyo. Itatawid niyo. Totoo ba ang kasabihan na ang isang ina, na ang isang ama, o isang magulang, isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa anak niya?
Totoo yan? Promise? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Bakit? Noong ako yung pinauto ninyo ng 2019 bilang mayor, wala kayong narinig sa aking reklamo na walang pera ang syudad. When I took the responsibility being a mayor, lahat ng problema nun, kakibat na pinasan ko. Wala kayong narinig na reklamo. Nagtrabaho agad ako. Inaangat natin yung Maynila. Ginagaya na tayo. Marami na tayong ginagawa rin kung ginagaya tayo sa buong Pilipinas. Ano ang nangyari? Pa-take off pa lang tayo. Nagka-pandemya. Aakalain ko ba na magkakapandemya? Hindi. O, nandiyan na yan. May pandemya. Ano nangyari? Wasak ang ekonomiya ng ano? Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Amerika ng utang. Pilipinas ng utang. Lahat halos ng bansa ng utang. Dahil walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? 3 months. 3 months. Not a single day. Kahit isang araw. Kahit isang gabi. Tanungin niyo si Popa. Meron ba dito mga galing kila Popa? Tanungin niyo. Yan, nagdadala ng pagkain sa akin. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Ayan yung anak ko. Nisilip. Sa gabi. Nisilip sa madaling araw. Sa City Hall ako natulog 3 buwan. Nag-iisip kung anong gagawin ko dahil umaasa 2 milyong bibig. Kung meron ba silang makakain, kung meron ba silang gamot, kung meron ba silang pasilidad, wala tayong pera. May problema na tao. Tapos sasagutan leader, wala rin pera. No! Malayo pa lang ang problema. Naganap na ako ng paraan. Ano nangyari? Ano sabi ko? Nay, Tay, Logotola, pumanapag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag wala na akong maibebenta, wala na akong maiutang, nakita niyo itong milon to, ipatatas ako to kitang munting makaraos lang tayo. Ano nangyari sa akin? Sa Maynila lang, matapos ang ilong ko maglalakad sa Hermosa, sa Quezon, sa Velasquez, sa Barona, sasabihin ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Food box, buwan-buwan, dumarating. Hindi pa naubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Sa Maynila nyo lang yung nakita. Mas mayaman ang Quezon City. Mas mayaman ang Makati. Anong pinamimigay nila? Supot. Kala mo may sunog. Sa Maynila, food box. Bakit? Bago pa dumating yung problema, inisip ko na kagad yung epekto. Kaya ginawa ko na kagad ng paraan. Saan ka nakakita? Sa Maynila lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga. Mabuhay lang ang isang tao na may COVID-19. Saan ka nakakita? Maynila lang. Siyasatin po ninyo. Maynila lang, 1,630 plus LGU. Siyudad lang ng Maynila ang nakabili ng sarili niyang bakuna para maproteksyonan ang kanyang mamamayan. Saan ka nakakita? Sa India, walang oxygen. Sa Pilipinas, walang oxygen. Sa Maynila, bude-budegang tangke ng oxygen para sa mga taga-Maynila. Saan ka nakakita? Tingnan po ninyo. Tayo lang, na lokal na pamahalaan, nakapagtayo in 52 days. 300 million pesos worth ng ospital sa Grandstand Luneta para sa COVID-19. Anong nangyari? Saan ko kinuha yung pera na yun? Ano yun? Umikot ako ng ginto? Hindi. Ginawan ko ng paraan. Bakit? Umaasa yung taong bayan eh.
kung may gobyerno ba silang masasandalan. Kung ngayon mali yun, eh bakit nung araw tama yun? Nung araw nakasama ko sila. Ano? Mali ba ginawa ko? Kung mali ang ginawa ko, mali din sila. Bakit? Sino ba vice mayor ko nun? Sila. Sino nag-aproba? Sila. Bakit noon pwede? Bakit ngayon maghahalalan? Hindi pwede. Wow! Hindi o. Tingnan ninyo. Imumwestra ko ng mas madaling maintindihan. Total, pinaninindigan ko naman ito. Tingnan po ninyo. Ito po ang katawan ko. Ito ang gobyerno. Yung wakali na bulsa, paldo, maraming laman. Ang tawag dito, National Government Financial Institution. Ulitin ko ha, National Government Financial Institution. Ano? Sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DPP? Nandito sila sa wakali. Paldo, umaapaw ang pera ng bangko ng gobyerno. Yung kana, City of Manila, nga, walang alam, walang laman. Anong ginawa ko? Dumukot lang ako sa wakali, pinasok ko sa nangka para makaraos ang mga batang Maynila. Saan umikot ang pera? Saan umikot ang pera? Sa gobyerno. Nawalan ba ang gobyerno ng pera? Hindi. Saan napakinabangan? Kaninong nakinabang ang pera? Sa taong bayan. Ngayon mali. Hanap sila ng hanap ng dahilan. Hindi. Kaming mamamayan. Naghahanap kami. Iba ang hinahanap namin. Ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon na kayo ay namumuno? Hindi yung hanap kayo ng hanap ng problema na may problema. Ang gusto namin sagot. 2 years and 6 months. Walang nakinig sa tao. Nagtitingang kawali ang mga leader natin. Ngayon, puro problema. Saka tanong ko, bakit nyo lang ngayon naalala yung utang? 2022 pa ako wala dyan. SMB, style mo, bulog. Hindi, real talk lang. Kaya Nay, total, reklamo sila na reklamo sa utang. O, lumaya sila dyan, ako magbabayad. Ganun ang pagiging nanay. Ganun ang pagiging tatay. Ganun ang pagiging magulang. Hindi mo hayang matigwak ang mga mahal mo sa buhay. Kaya nga may napapalitan tayo, nasusukol pa eh. Napapader pa yung tao. Mairamos lang yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya kayo tatanungin ko, Nay, siguraduhin ninyo yung sagot ninyo. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Hindi nga. Bakit sinacharot ko lang ako, ha? Talaga? O, nasa ko na gusto ko bumalik! Promise? Next time? Namatay na sila? Uy, ayaw ko kayo ma-discrasya. Ayaw pa usap ko eh. O sige, Nay, total, kayo naman may gusto nito. Hindi ako, totoo lang ha. O, taong bayan na sumisigaw mo, hindi siya, sinigawan ako. Napanood niyo ba? Sabi niya, wala na babalik! Napanood niyo? Napagalitan ako. Para bang asawa niyo, sinima niyo sa labas ng bahay. Pero babalik! Hindi nagulat lang ako. Bakit? Bakit sila nangangamba? Bakit nila pinangungunahan ang mamamayan? Eh wala namang may-ari sa amin ng pwesto.
ang may-ari ng pwesto, taong bayan. Kami, empleyado lang ng mamamayan. At every 3 years, nire-renew ng taong bayan ang aming kontrata. At pag ikaw, naging mabisa na leader, naging epektibong leader, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama ba? Eh bakit sila nagagalit sa akin? Anong kasalanan ko sa kanila? Anong ipinangangamba nila? Bakit nila kailangan pangunahan na magiging desisyon ng taong bayan? O tingnan ninyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo at lola ko, tingnan po ninyo, eh bakit ako hindi magtatampo? Nalingat-lingat lang ako, kakasaklit pa lang, binago-bago na nila. Di ba ang bumakala natin, lahat ng nasimulan ko na, itutuloy na lang nila. Tama mali? Kaya nga natin binoto eh. Tama ba? Eh, pero may mamawaglit lang ako eh. Binago-bago na. Unang-una, ito, sample. Unang-una, senior citizen. Senior citizen. Tingnan natin kung totoo ha. Tingnan natin po. Kung totoo itong sinasabi ko. Marami sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Hindi nyo inabot si Mayor Lacson? O sige, si Mayor Villegas na lang. Ibig sabihin, madaming nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila sa haba-haba ng buhay ninyo dito sa atin. First time in history ng gobyerno ng Maynila, mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante hindi, nagkaroon ng pensyon ang mga matatanda sa lungsod ng Maynila ng pantay-pantay 500 pesos. Tama ba? First time ba? Wala ba noon ng panahon ng Villegas? Panahon ni Lacson? Yung ibang mayor? Wala. First time. Dahil first time yung bumoto ng batang basurerong mayor. Tama ba? Ano sabi ko? Maliwanag. Simple. Simple lang ha. Mayaman. Middle class. Mahirap. May sakit. O wala. Botante. Hindi botante. Ang kwalifikasyon lang, simple. Edad at taga Maynila. Wala na. Para wala ng tanungan. Alam mo naman ng mga matatanda, madaling malito. Para simple, ganoon lang ang requirements. O anong ginawa nila? Kayo sasagot. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout sa first quarter, wala na yon at forfeited na yon sa second quarter. Tingnan ninyo. Samantala, nung inumpisahan ko yan, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, doble ka sa second quarter. Tama mali? Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, panatag ka kasi makukuha mo triple sa third quarter. Tama mali? In fact, kapag hindi mo nakuha January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig ka. Kung dalawa kayo sa bahay, 12,000. Kung tatlo kayo sa bahay, 18,000. Ibig sabihin, panatag yung matanda, kung araw ng payout, may sakit siya, wala siya, hindi siya mag-aalala. Bakit? Alam niya makukuha naman niya sa susunod. In fact, sabi ko nga, Nay, lolo't lola, pumanatag kayo. Pag hindi niyo yan nakuha, steady lang kayo sa kenti kasi maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, September. Ibig sabihin, yung mga matatanda, kahit nasaan siya, hindi niya kailangan magmadali sa araw ng payout.
hindi naman alam ng taong bayan kung anong eksaktong araw at oras ang payout. Eh siyempre, yung mga matatanda, mag-aalala yun. Alam mo naman malalapot ang dugo mo. Mga nagigising. Pag pagkagising, ano sasabihin niya? Naku, punta ko na ako sa barangay ko. Chairman, balita. Nay, alaws pa. Uwi. Gising ulit sa umaga. Saan pupunta? Sa barangay hall ulit. Chairman, ano na? No, wala pa. Eh mamukat-mukat mo, yung matanda, pinawagan ng apo. Lolo, pasyal ka naman dito sa Bulacan. Namimiss ka namin. Lola, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Namimiss ka namin. Yung pobreng matanda, malambot ang puso sa apo, nagbakasyon. 2 days after, bumalik si Reposa. Sa pupunta, Chairman, ano na? Naku, Nay, nagkabigayan kahapon, wala ka. Hindi niya kailangan magbaguhin. Kakakarampot lang yung 500. Ito, real talk ha, 500. Yung iba naman sa inyo dito, may 500 eh. Sa totoo lang, tinatangos lang ng ilong ng matanda yun. Bakit? Akalain mo, first time ko, tagal-tagal ko babayad ng amilyar. First time ko, sa tagal-tagal ko nakatira rito sa lungsod. Ngayon, mahalaga na ako. Ngayon, importante na ako. Ngayon, may bilang na ako. Dahil mahal ako ng gobyerno. Akala rin 500, kakarapot. Subukan ninyo, from Don Bosco, pauwi doon. Sa Bangko Side, tingnan ninyo kung umabot yung 500. Wala na yun eh. Kaya lang, it's not the amount. It's the act. It's the program. Yun yun. In fact, yung iba sa inyo, pinagagalitan pa ng anak. Nay, tumigil ka nga dyan sa kakapila-pila dyan sa payout. Ang init-init, atakehin ka pa. Ako na naman bibigay ng 1.5. Ano sabi ng matanda? Ayoko ng pera mo. Gusto ko yung kay Yorme. Iyo ba? Tinatapos ka ng ilong ng matanda yun eh. O, hulaan ko lang ha. O, hulaan ko lang. Payout. Nakuha nyo. Ano mo na yung gagawin? Apo-apo, halika mag-Jollibee tayo. Diba yung, alam mo yung yaman lang? Pride. Call it pride. Dignity. Value. Empathy. Compassion. That's how it is. 500, may rapa mo pa. Di araw-araw nag-abang yung matanda sa barangay mo. Kaya nga minsan, madalas mapagbintangan, barangay chairman eh. Ito naman si chairman, 500 lang, tinira pa eh. Tama ba? Ay, totoo yan. Pero ang totoo niya, walang kasalanan si chairman. Walang kasalanan si kagawad. Secretary Treasurer, walang nalalaman dyan ng barangay. Bakit? Pera yan ang syudad. Wala silang disposisyon dyan. Doon lang nilalagay para doon kunin ang tao. Pero ang totoo niyan, wala silang kinalaman dyan. Kaya na siyempre sa inis mo ba? Dati naman, alam mo, pag hindi mo nakuha, na-hospital ka. Na-hospital ka. O, pagbalik mo, next payout, alam mo, doble. Pangalawa, totoo ba pag hindi ka nabutante, tanggal ka na sa pensyon? O, tingnan ninyo kung gaano kasakit yan. Tingnan natin, si nanay. Tingnan nyo ha. Dito, pikon ako rito. Tingnan ninyo. 6 na taon ka na nakahirati sa karamdaman. Buhay ka pa. Humihinga ka pa. Tao ka pa. Dahil wala ka ng boto, wala ka ng pensyon. Wow! Heavy! Ibig sabihin, gagawa lang tayo ng programa para may kapalit na boto? O sige, anong mararamdaman ninyo? Ano? Dili mo? Tao ka pa. Humihinga ka pa. Dahil hindi ka na nakakaboto, subukan mo pabotohin si nanay. Hindi talaga. Ito literal. O dahil wala na siyang bilang, hindi na natin siya alagaan. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. Di ba?
Kaya nga sinabi ko nung araw, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala, botante, hindi. Kailangan pantay-pantay yung pagkalinga, yung pagpapakita ng malasakit. Lilimanda na lang, pinagdadamon nyo pa. Totoo lang. O ngayon, may bagong balita. May chismis ako dala. Alam ko, excited kayo dito. Itong nakaupo, yung mga nagbago. Oh, ang sabi daw, gagawin na lang 1,000. Digi. Akala mo ba wala tayong pera? Kaya walang gamot sa health center. Akala ko ba wala tayong pera kaya walang gamot sa ospital? Bakit ngayong Oktubre nagkapera? Ganda ng timing. O yung isa namang kandidato, ang sabi daw sa inyo, gagawin daw 2,000. Nay, alam niyo itong mga politikong to, dyan nagkakamali. Akala nila ang habol natin yung pera. No, it's the act. Yung ginawa, yung pagpapakita ng pagpapalaga, doon tayo after. O ngayon, sige, matuwa tayo. Okay naman ako, gagawin 1,000. O sige, tingnan natin. O, kailan daw ibibigay? January. O maglubi-lubi tayo ulit. January. February. March. 3 bulik. Kailan ang bigayan? April. Ano susunod na buwan sa April? Ano meron sa Mayo? Jiki. Naintindihan nyo naman, ano? Hindi nga, naintindihan nyo? Alam nyo kung ano ang dahilan? Dahil panatag na ako. Hindi na ako kakabahan. I trust you. Matatanda na kayo. Alam nyo na ang tama. Ako, simple lang sagot ko dyan eh. Sabi kayo na sabi mo walang pera. Tapos bigla nyo gagawin 1,000. Eh, gusto nyo pala gawin 1,000, bakit nung pagkaupo nyo pala, hindi nyo na ginawa 1,000? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Biglang kilos. Totoo. Pangatlo, totoo ba? Yung insure, pinalitan ng stick ko. Totoo ba? Yung pan-diabetes, hindi na. Talaga? Oh, Nay, Tay, pasensya na kayo ha. Meron kayo dyan ano? Meron kayo dyan issue, pasensya na kayo, nakabote lang. Eh, alaws naman ako sa pwesto eh. Pero huwag kayo mag-alala. Steady lang kayo dyan si Kedli. Ang tawag ko yan, coming soon. Ang tawag sa bahaging ng liham, bating panimula. Eh, may awa Diyos. Totoo ba? Yung cake, naging cupcake. Totoo? Hindi talaga. Tingnan ninyo. Hindi ko mag-gets your point. Bakit pag sa senior, sa mga matatanda natin, pabawas ng pabawas. Eh samantalang kaya ko yung ginagawa. Kaya, alam niyo ba bakit kayo alagang parlor? Tingnan ninyo ha. O, insure, vitamins, maintenance, allowance, cake, black rice. Hanapin ko man, check. Tingnan mo. Sabi sa akin ng matanda, hindi mo na kami mahal. Bakit ko? Yung binigay mong bigas, uling pa. Black rice. Sabi ko, Nay, maganda yun. Anong maganda? Ang hirap na lutuin, ang tigas-tigas pa, gulat-gulat pa. Sabi ko, Nay, yun yung
pinakamahal na bigas sa buong mundo. Ha? Opo, yun yung pinakamasustansyang bigas. Ganun ba? Kakala ko, di mo na kami mali kasi ulit pa eh. Ang itim-itim eh. Bakit ko yung lahat ginagawa? Alam niyo bakit? Kasi konti na lang ang birthday nyo. Real talk na. Yung alam mo yung matanda ka na, ngayon ka nakaranas, ay, pinagbabalasakitan ako ng pamahalaan. Ay, prioridad na ako ng pamahalaan. Ay, may bilang pa pala ako. Sa totoo lang eh, tanggapin man natin, hindi ako minsan, nararamdaman ko rin yun eh. Eh, yung anak na natin minsan, dinadaan-daanan lang tayo eh. Ito ko, alam ko yung pakiramdam nun eh. Pero ito, may isang bata doon sa Loton, mag-uupisina, ang layo-layo sa amin, ang layo-layo sa bahay namin, pero mahal kami nung batang yun. Kahit anong oras, kami prioridad niya sa pamamahala niya sa gobyerno ng lungsod ng Maynila. Yun ang purpose nun, kung bakit ko kayo binibigyan ng importansya. Sa huling sandali man lamang, maramdaman ninyo, mahal kami ni Isko. May nagmamahal sa amin, tumangko namin, alaga namin. Yun ang purpose ko. Pamukat-mukat mo, babawasan ko pa. Kung makagasta sila ng pera sa sumba-sumba nila sa Rojas Boulevard, milyon-milyon. Pasosyo sila ng pasosyo sa City Hall, bilyon-bilyon ang gastos. Pati cake, babawasan ko pa size. Cake na nga lang, minsan ka na lang mag-birthday. Hindi ka pa nga sigurado kung birthday mo pa next year eh. Hindi ba? Sa totoo lang. O, Nay! Tay! Kumain na ba kayo? Nasa kami na hindi pa kumakain. O, huwag kayo maganda. Pilipas niyan. Nagapag-noise. Hindi! Umuwi kayo! Sabihin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa mga mag-anak, kakilala, pumanatag kayo. May awa ang Diyos. At sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko lahat ang nawala sa senior citizen. Pangalawa, totoo ba na kapag pupunta ka sa health center, kailangan pang online sa schedule? Wow! Sosyal! Ano, Mary Johnson? It doesn't make sense. Walang logic. Tingnan ninyo. I will give credit where it's due. Hindi ko lang aangkinin ito. Noong panahon ko at panahon ng sinundan ko, Lido Atienza, Erang Estrada, Mel Lopez, Alfredo Lim, Bagatching, Villegas, Lacson, lahat na nagdaang mayor hanggang sa akin. Ang taong bayan, kapag magpapacheck up sa health center, one to sawa. Anytime pwede siya pumunta sa health center nang walang schedule online. Bakit nila binago-bago? Para ano? Pahirapan ng tao? Tingnan ninyo. Nay, lolo't lola. Diyan yung mahalata na ang leader, hindi niya alam ang katatayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Una, online. Anong kailangan mo online? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Toskas ka. Pangatlo, pinakamalupit. Hindi ka marunong mag-online. Nine. Sample lang, sample. Anong pangalan nyo? Opo. Evelyn. Si Nanay Evelyn, sample lang to ha, hindi ito mangyayari sa'yo. Sample lang, online. Si Nanay Evelyn, hinahapo
Apo, dali mo nga po sa health center, hinahapo ako. Ano sagot ko nga po? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Evelyn? Paalam na, Abi. It doesn't make sense. Sasapunan ko pa, mas matindi, mas simple, pinakasimple, madalas mangyari sa inyo. Pag tag-init, katulad kayo, medyo init ngayon. Para kang isa nagdodoble vista. Para ka nagdidilirium, hindi mo maintindihan, umiikot ang paningin mo. Anong kaba mo? Baka mataas ang high blood ko. Anong kailangan mo? BP. Eh, problema, wala kang pang BP sa bahay. Nasaan ang pang BP? Health center. Ito malungkot. Ito bahay mo. Katabi mo lang health center. Katabi mo. Isang hakbang lang, ay hindi ako pwede. Bakit? Wala akong online. It doesn't make sense. Bakit kailangan baguhin? 2 years and 6 months. Walang nakinig sa tao. Ngayon, binago-bago na naman nila. Tinanggal na daw po. Kung di pa pala ako tatakbo, hindi nyo pa pala tatanggalin. Kung di pa pala ako tatakbo, hindi nyo pa pala tataasan ng pensyon. Hindi pa pala ako tatakbo, hindi pa pala kayo kikilos. Hindi ko ba? Real talk lang tayo. O nay, tay, pumarata kayo. May awan nyo sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ibabalik ko yung sistemang magaang ng health center para sa ating mga kababayan. Pangatlo, ayaw kung sa akin lang manggaling ito kasi bias. Kalaban ako sa politika eh. Gusto ko malaman kung napapansin nyo din. Nay, lolo't lola, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit yung Maynila? Napapansin nyo? Parang marami ulit siga rito. Kanya-kanya ulit. Parang nagbalikan na naman yung mga Colonges. Tingnan yung highway natin, oh. Nagbabalikan na naman yung mga pwesto dyan. Dito to, real talk lang tayo. Nawala na lahat yan eh. Kaya no, si Junior Ribay, pinag-posting ko niya sa akin. Nahuli natin lahat ang kriminal. Ang Divisoria, sa tinanggal, tandaan nyo dito, for 30 years, hindi madaanan ng tao ng maayos. Nawala in 48 hours. Nakapapasok ng jeep ng Baclaran, Divisoria, Wanluna Atras, Moriones, Wanluna Atras, Velasquez, Cubao, Divisoria hanggang Asuncion na. Nakakaikot ang matatanda, naglalakad na ng hindi nadudulas, ng hindi nahihirapan. Bakit ngayon parang unti-unti na naman nagbabalikan ng mga Colonges? Wala na naman gobyerno. Nabimiss nyo ba yun? Nabimiss nyo ba yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, sa madaling araw? Gobyernong walang tulugan. Nabimiss nyo yan? Help me make Manila great again. Pang-apat at pang-uli para uuwi na. Baka mag-abono pa si Ian Nieva dito eh. Pang-apat, hindi, ako naman, wala naman ako itinatago sa inyo eh. Sa totoo lang, 23 anyos yung ako nung nadali. Been serving for 27 years at alam niyo bukas na libro ang buhay ko at mga ginawa ko sa gobyerno. At lagi may dahilan yun. Oh. Tay, pinakakalat. Ako na magpapakalat din. Tutulungan ko na sila magpakalat. Si Yorme, maraming iniwang utang. Di ba sabi nila yun? Di ba yun pinakakalat nila? Gusto nyo malamay sagot? Interesado kayo malamay sagot? Gusto nyo talaga?
Sumigaw na kayo, gusto kong malaman! Ako mismo ang magsasabi. Nay, tay, lolo't lola. Real talk lang. Paano ko sabi? Ito lang. Mahal ko lang kayo. Ito lang. 27 years, half of my life was dedicated to you, serving you. Ngayon, pakinggan ko, panawagan ninyo. Kaitingin ko, yung panawagan ninyo. Meron lang ako isang pakiusap. Isa lang. Wala ko ibang ipakikiusap sa inyo. Lahat ng hirap ng gobyerno, gagawin ko. Hanggat kaya ko, kulang hindi ako matulog ulit. Isa lang pakiusap ko. Pwede ba straight? Sigurado kayo? Walang bulangan ha? Baka politiko rin kayo. Promise? Aasa ako. Matagal ko ba? Pagtapos ng eleksyon, pipili ako ng dividindaso. Oo. Bubuksan ko yung gitna nun. Tingnan ko, nag-pray pa kaya itong mga taga-bundundo. Aba, straight o after election, ako naman nasa kilin nyo. Pwede? Andi dito, June Ibay. Bobby Hernandez. At gawin namin top notcher, Jesus Tagapaano. Eto, naku, matigas pa. Matigas pa tungkol. Ito, tatay nito, napakabait. Sa totoo lang, alam natin pare-pareho yan. Ang ating minamahal na si Crucial Ian Guevara. Ang sarong kulita na tondo noong 1980s. Dr. Irma Alfonso. Ayan, straight. Meron pa. Meron ba? Sino mas guwapo? Ay, pero in fairness ha, tay, malulukol ako. Tingnan niyo si Joaquin. Ganyan-ganyan niyo ako nung nadali niyo ako. Oo, 23 anyos din ako nung pinagkatiwalaan niyo ako. Tingnan ninyo, sumugal kayo sa akin. High school finish pa ako, kung sama ako mag-English. Pero tingnan ninyo, dahil sa inyo, narating ko itong pinalala. Kaya pagkatapos yung isama yung lima, pwede ba isingin nyo na itong asawa ng anak ng misis ko? Pwede? Joaquin Dumagoso! Ang ating congressman, Eric Eunicio! Ang ating vice mayor, may asin pa. Mukha lang siyang 19. Naintindihan nyo na yun? Vice Mayor, Chi Atienza! Promise is real. Sige, total, ganyan lang naman. Pagdating ng araw ng paghuhukom, ang taong bayan, maghuhukom na. Magtatala na yan ng mga maliligtas. O mag-iikutan ng mga kandidato. Eh baka mamaya, 5 buwan pa to. Baka makalimutan ninyo mga pangalan nila. Pasisimple ko lang. Total, 2 lang naman ang pagpipilian ninyo. Tingnan natin ha. Yung isang pagpipilian ninyo, your best choice. Matamis. Yung isa naman, ladies choice. Ayun po may sabi ko hindi ako. Oh, dati na. Eto na. Kampanya na. Ikutan na ng mga kandidato. Alam mo naman yan. Sang Esquinita, Calio, Avenida, Boulevard, Highway. Naglalakad ang mga kandidato. Papasok sa inyo. O pagpasok sa inyo. Tanungin ninyo. No, kanin.
Kanino? Pag sinabi nyo ng kandidato doon sa kabila, sabihin niyo, kailangan nyo naman kasi ako naman eh. Sabihin nyo lang, ganun ba to eh? O sige, lumuon ka, dumiretso ka pa ron. Juga. O may dumaan ulit sa kandidato. No, kani. Pag sinabi ng kandidato na yun, your best choice po. Sagutin ninyo. Naitala ka na. Maliligtas ka. Promise? Straight? Wala nang ngalo? Oo. Alam nyo, mga kababayan ko, mga minamahal ko kinaganda, kantahan natin sila lahat. Pagpahingan na natin, ito yung kanta natin sa kanila, sa Mayo. Let's go! Ay nako, uwian na po. Tapos na po tayo. Again, maraming salamat sa oras ninyo. Sana mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayo. Promise, sasabihin nyo sa inyong mga anak, mahal sa buhay, your best choice tayong lahat. For that, thank you very much. Maraming salamat po. I love you! Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Manila! God first! Thank you! Para Irma Alfonso, Councilor Joaquin Domagoso, Councilor Jesus Tagapahardo, Councilor Bobby Hernane, Councilor Colonel June Ibay, at Councilor Ian Bansay Ieva. At sa akin po mga nanay at tatay, kagaya po ng akin pong sinabi, manatili lamang po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos, organisado at may sistemang paglabas sa ating pong venue. At maraming salamat din po sa lahat po ng ating mga nakasamang punong barangay mula po sa District 1 at hindi po ng ating po mga barangay officials na nandito at sumusuporta at nagmamahal sa ating mga Yorme's Choice at syempre ang pambatang Yorme at Chief Atienza. At paalala naman po mga nanay at tatay ito para po sa isang maayos, organisadong paglabas sa ating pong venue. Ang mga nanay at tatay ko na nandito po sa aking kaliwa, taas po ang kamay. Ang exit niyo po ay dito po sa may gilid. Ang akin naman po mga nanay at tatay dito sa kanan, taas ang kamay. Ang exit niyo naman po ay iikot po kayo doon, papalabas naman doon. Para nang sa ganun po ay maiwasan po ang siksikan, ang tulakan, at lalatigin paunahang makalabas sa ating venue para po nang sa ganun. Kung paano po kayo pumasok sa loob ng Don Bosco na safe, dapat kayo rin po ay makauwi sa inyong mga tahanan ng safe. Okay ba yun? Hindi kayo lumapit. Ayos! At mga nanay at tatay ko, pakitobling ingat lamang po, lalo tigit po sa mga hahakbangan natin. Andiyan naman po ang ating po mga Yormes staff na siyang gagabay at tutulong sa inyo para sa isang maayos na paglabas sa ating pong venue. Muli po, mga nanay at tatay, upo lamang po tayo. Muli po, maraming salamat po mga taga-barangay 25, 89 at 107 para pangalilan po ang inyong mga sarili, mga nanay at tatay ko.
Nanay Fernanda Amburgo. At dito po si Tatay Fernando Amburgo. Kay Renato pala.